Sa bawat biyahe na ating ginagawa, sa bawat gulong na umiikot, may kaakibat itong epekto. Sa mundong mabilis ang galaw, hindi maikakaila ang malaking papel ng transportasyon sa ating araw-araw na buhay. Pero kasabay na pag-unsad natin, umaarangkada rin ang isa sa pinakamalaking hamon ng ating panahon, climate change. But what is climate change? Climate change is a term we are all too familiar with. We've heard it on news, read it in headlines, and seen it unfold right before our eyes. But it's no longer a distant threat. It's here, it's happening, and accelerating faster than ever. Climate change is not long-term change in Earth's temperature and weather. Right now, our planet is getting warmer, mainly because of human activities. Kapag nagsusunog tayo ng coal, oil, and gas, nag-release tayo ng gas that trap heat in the air. This extra heat ay nagli-lead to stronger storms, longer heat waves, rising sea levels, and changes in seasons. Also, it affects not only us humans, but also plants, animals, farms, and our health. Climate change doesn't happen in one day. It builds over many years. These problems are no longer just natural disaster, but consequences of human actions. Addressing climate change in transportation is important kasi malaking source ng greenhouse gas emissions ang cars, trucks at iba pang sasakyan. So pag nag-shift tayo to cleaner vehicles, better public transit at mas sustainable na planning, it will help us to protect our environment, pababa yung air pollution at pagandahin ang public health. Halimbawa, kapag mas maraming tao ang gumagamit ng electric vehicles, bumababa ang tailpipe emissions at kung galing pa sa renewable energy ang kuryente, mas malaki ang nababawas ng carbon footprint. Ganito rin sa public transportation tulad ng modernized jeepneys, electric buses at efficient train system. Kapag mas maraming pasaherong sumasakay o nasasakay sa isang biyahe, magkakaunti ang emissions per person. Nakatutulong din ito sa energy security dahil mas monti ang dependence natin sa fossil fuels, lalo na kung may investment sa renewable energy infrastructure tulad ng solar at wind farm na pwede mag-supply ng kuryente sa mga sasakyan at transport system. Overall, mahalaga ito para makabuo tayo ng mas healthy, safe, at sustainable na communities like urban planning solutions tulad ng bike lanes, walkable streets, at green spaces ay hindi lang napababa ang emissions kundi nagbibigay din ng mas mataas na quality of life para sa lahat. Kaya naman, ang tanong na ating sasagutin sa dokumentaryong ito ay, how can our transportation sector contribute to mitigating climate change? Sama-sama nating tuklasin ang mga hamon at solusyon sa paglalakbay ng mas berde at mas sustainable para sa isang mas ligtas na hinaharap. Nasa proseso tayo ng climate change. End of the 21st century, we're expecting a maximum of 4 degrees centigrade. Habang umiinit yung atmosphere natin, iinit din yung karagatan. Pag uminit yung karagatan, mag-e-expand siya, tataas ang level ng tubig. In many regions of the world, the transportation systems we rely on every day face growing risks. Rising seas, shifting rainfall patterns, extreme weather, and relentless heat are reshaping how we move and threatening the safety and reliability of our journeys. In coastal areas, sea level rise and stronger storms bring surge of water that flood roads, bridges, railways, ports, and even airports built near the shore. Local flooding weakens roadways materials, fills tunnels, and create gridlock, leaving families struggling to reach homes, schools, stores, and medical care. Inland, heavy rains trigger floods and landslides, damaging highways, railways, and bridges. Yet the opposite problem with drought also looms. Combined with extreme heat, it fuels wildfires that scorch transportation networks and cloud drivers' visibility. Lumalala ang epekto ng climate change sa transportasyon.
lumulobong pinsala ng mga infrastruktura. Nasisira ang mga kalsada, tulay, riles, paliparan at pantalan dahil sa matinding init, pagbaha at malalakas na bagyo. Apektadong sasakyan at kagamitan, umaatras ang performance ng mga makina at gulong sa init. Bumababa ang lift ng eroplano at naepektuhan ang ruta ng mga barko dahil sa pagbabago ng level ng tubig. Gaano po kayo kadalas na mamaneho or bumabiyahe po papunta po sa trabaho or ibang destination? Araw-araw ang pahinga ko lang sa isang buwan 2 araw pag day off ko. Bago ang layo 1 oras sa umaga, sa gabi. Pag wala ka sakyan, mga 30 minutes naglatakbo. Pero 46 kilometer yung balikan. Pag umano naman, pag naulan, mahirap. Minsan ulan, kakapote, biglang iinit. Bigla naman uulan ulit. Kaya minsan dadating ka sa masena, nakakapote kahit di na. Ano naman po yung epekto sa inyo po nung pagbabago po ng klima sa araw-araw niyo pong pagmamaneho po? Mahirap, parang yung masama sa pakaramdam pag na ulan, iinit. Yung pagod. Pagod sa mga maneho ng motor. Yung kamay, papasuma pag biglang ulan, nakaipaa. Kasi pag malakas ang hangin, lalo sa highway. Medyo pag malakas magadala ka ng hangin sa mga highway. Mahirap din yung bumiyahe. Pero nakapagsanay na, talagang araw-araw mo gagawin, wala kang magagawa. Yun na yun. Pinakamatinding epekto sa mahihirap. Pinaka-apektado ang mga komunidad na nakadepende sa pampublikong transportasyon tuwing may matinding kalamidad na dulot ng klima. So, kuya, ano pong pangalan ninyo? Pangalan ko nga pala is si Jnex Baladad. Tagasan po kayo at gano'n na po kayo katagal na nagko-commute? Taga Sariaya ako and simula nung college lang naman ako nag-commute since uwian naman ako din high school. Para po sa inyo, gano'n kahirap or gano'n ka-hassle yung pagko-commute araw-araw, lalo na sa pabago-bagong klima natin? Ayun, so uwian niya ako and since taga Sariaya pa ako, malayo talaga yung binabiyahe ko simula Sariaya hanggang Lokban. And sa time na yun, halimbawa, mainit sa Sariaya tapos biglang uulan dito ng sobrang lakas sa Lokban na may possibility na mabasa yung mga gamit ko. At ayun nga, masisira yung mga gawa ko. And halimbawa, hindi maulan sa Sariaya, so may instances na tatama rin akong magdala ng payong. And halimbawa, pag nag-aantay na ako ng sasakyan, Egypt, tapos bigla nang uulan ng malakas, edi mababasa ako tapos nakatayo pa. So napakahirap ng pabago-bago yung klima, pabago-bago yung panahon. At the same time, yung hassle na magagawa niya bilang isang commuter. Pagkakaantala sa operasyon, nagdudulot ng malawakang abala sa pagbaha ng subway, pagkasira ng mga rutang dinadaanan ng bus, at mas madalas na flight delays at cancellations. Tumataas na gastusin at panganib, lumalaki ang gastos sa pagkukumpuni at pag-angkop ng infrastruktura habang tumataas ang insurance premiums ng mga operator. Ano po ang pangalan niyo? Bernard Salvation. So, bilang namamasada po dito sa may SLSU, so paano po nakaka-epekto ang pabago-bagong klima or climate change sa inyong pamumuhay, gawin na rin po sa inyong kalusugan? Malaki epekto, pero sa amin bilang Lukbanin, sanay lang kami sa ganyan. Ang Lukban talaga, mas almost lamang ay maulan. Sa pamamasada, siyempre, ang ating mga kalusugan, epektado yan. Sobrang init ng makina. So, approve ako sa'yo. So, balik po nakiking mo up. Nakiking up na lang po kahit siya. So, ito lang po ang aming last question. So, ano po ang inyong ginagawang practice upang hindi po tayo magkasakit? Siyempre, kailangan din magpahinga, hindi araw-araw mamasada. Kailangan natin alagaan natin ang ating katawan lupa. Ang bilang mamasada,
ay siyempre, ingatan mo rin ang iyong sarili. Lalo na ang mga pasahero at iyong Ayon sa International Transport mahigit 25,000 kilometer na mga kalsada sa Pilipinas ang posibleng ma-expose sa mas matinding pagbaha pagdating ng 2050. Mas malalakas na ulan, mas mabilis masira ang mga daan, resulta ng tumitinding climate change. Naaalala niyo ba ang Typhoon Odette noong 2021? Ganito kalala ang pinsala, pero imagine nyo, mas malawak at actual roads ang nasira. Sobra ang lakas ng ulan at hangin. Ayon sa OECD, umabot sa $557 million ang damage sa transport infrastructure, tulay, daan, ports at airports. Now, let's talk about the global impacts. Sa Guangdong, China, nitong 2024, may highway na gumuho dahil sa sobra-sobrang ulan. Sa Shanghai, bumabaha ng mas madalas at naaapektuhan ang daily commute ng libo-libong tao. Ang pagbabago ng klima ay hindi lang tungkol sa kalikasan. Tungkol din ito sa kalsada, trapiko, sa commute at sa buhay natin araw-araw. Patuloy na dumadami ang iba't ibang unit ng sasakyan, mapahimpapawid, mapapangkaragatan at mapalupa man. Ngunit sa pagdami nito ay kakibat nito ang paglala ng climate change sa ating bansa. Mapipigilan ba natin ito? Anong magagawa mo bilang isang individual? Sa buong mundo, kasama na ang Pilipinas, mayroon ng mga programa at innovations na ipinatupad at binuo para mabawasan ang emissions from transportation. Isa rito ay ang Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP. Ito ay isang programa ng Department of Transportation na sinimula noong 2017 at layunin nitong palitan ang mga lumang jeepney na may 15 taon pataas na madalas mausok at gawing mas maayos, epesyente at environment-friendly ang pampublikong transportasyon. Kaya nagkakaroon tayo ng tinatawag na e-bus. Modernization has started and will definitely be continued no matter the challenges. Under Memorandum Circular 2018-008, individual operators are encouraged to consolidate to participate in the modernization program. Additionally, current franchises of those who are unable or unwilling to participate in the PUVMP after March 2019 will remain valid during the transition period. Isa sa mga programang ipinatupad ng DOTR ay ang pagpapatayo ng mga bike lanes. Ito ay upang masigurado na sustainable at mas ligtas ang pagbiyahe ng ating mga bisikleta. Ang mga bisikleta ay mas healthy, mas eco-friendly at mas mura kumpara sa mga traditional motor vehicles kung saan nalilesen ang carbon emission at ang paggamit ng fossil fuel. Bukod sa bike lane, sinulong din ng Department of Transportation o DOTR ang mga walkway tulad sa NCR matapos aprobahan ng MMDA ang Active Transportation Infrastructure Improvement Program o ang ATIIP. Sa programang ito, pinapalabor ito ang mga pedestrian walkway at ginagawa rin protected at bidirectional ang mga at ligtas ang mga pampublikong daanan kaya po nito. So yun, una na nga po doon ay di yung regulatory measures natin pagdating po sa mga pampasahero na sasakyan. Pinipilit natin na mas maging adaptive ang mga tao at bawasan yung paggamit ng mga high emission na mga sasakyan. So ilan na doon, yun nga yung existing na po natin at ginagamit na mga e-jeep,
kung saan yung kooperatiba ay nagkaroon ng subsidy para makapag-transition na, makapagpalit na mula dun sa old na mga jeepneys papunta dun sa mga e-jeep. Yung programang yun ay suportado po ng pamahalang bayan ng Lukban at talaga pong yun ang ating nakikita kasi na isa sa mga makakatulong para ang atin pong bayan ay maging kabahagi ng mga programang patungkol sa climate change. Isa pa po ay yung promotion ng paggamit ng mga electric vehicles. So ang pamahalang bayan po ng Lukban sa pamamagitan po ng tanggapan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ay nag-turn na mag-promote ng paggamit ng mga electric vehicles. Nagbahagi sa mga barangay ng mga e-trikes o electric tricycles na gamitin para sa operations or mga gawain po ng barangay. So, and then pinipilit po natin na i-promote din siyempre yung atin pong paglalakad, lalo na kung malapit lang yung pupuntahan para kahit paano makabawas dun sa nagiging epekto ng ating mga high emission ng mga sasakyan. Ang ilan nga sa mga nagiging hirap sa pag-implement nito, unang-una po ay yung mga mataas na cost pagdating po o gastos pagdating sa pagpapalit, pag-phase out ng mga lumang jeepney, yung mga pagtutol ng mga transport groups, yung pagsuporta ng mga tao patungkol po dun sa pagkakaroon natin ng phase out or transition dun sa lumang mga sasakyan, mga jeepneys, at paggamit ng mga low emission or mga electric vehicles. Ilan din doon ay wala pa tayo ng mga charging stations, yung mga pangunahing hanap buhay kasi ng mga drivers ay hindi naman sapat pa para sarili sila na makabili o makapagpalit ng kanilang mga ginagamit na mga sasakyan. Big solutions start with small actions. Ang bawat isa sa atin ay maaaring makatulong sa pag-reduce ng emissions by walking or biking short distances, taking public transport instead of using private cars, and carpooling with family or friends. Ilan lamang iyan. Simple pero malaki ang maitutulong para mag-save ng fuel at mabawasan ang pollution. Ang pag-shift sa cleaner transportation ay nakadepende rin sa mga institution. Sa school, pwedeng maglagay ng safe bike parking or encourage yung carpooling. In terms of local governments naman, pwedeng mag-invest sa bike lanes, e-jeepneys at mas strict na emission testing gaya ng nabanggit natin kanina. And when it comes to companies, they can offer shuttle services or mag-switch sa electric vehicles. Sa bawat kilos natin, may epekto ito sa ating environment. Kung mas pipiliin natin ang mas practical na pagbiyahe, mas kaunti ang gas emissions. Kung mas maraming gagamit ng public transport, mas kaunti ang sasakyang magkakasikip sa daan at magbubuga ng polusyon. Ang simpleng pagkilos ng bawat isa ay may malaking epekto sa future ng ating environment. Kung pipiliin natin ang mas sustainable na paraan ng transportation, mas mapoprotektahan natin ang hangin, kapaligiran, kalusugan at ang ating kinabukasan. Araw-araw nararamdaman natin ang epekto ng climate change, lalo na sa paraan ng pagbiyahe natin. Yung usok ng mga sasakyan, traffic na walang katapusan, init sa kalsada at polusyon sa hangin. Lahat yan konektado sa transportasyon. Hindi lang ito tungkol sa convenience o oras, ito ay tungkol sa kalusugan natin, sa kalidad ng hangin na hinihinga natin, at sa kinabukasang matatamo ng susunod na henerasyon. Ang transport sector ay isa sa pinakamalaking sanhi ng carbon emissions, pero dito rin natin makikita ang pinakamalaking oportunidad para gumawa ng pagbabago. Kaya ngayon, panahon na para i-rethink natin kung paano tayo bumabiyahe at kung paano natin may iwasan ang epekto natin sa mundo. Bawat galaw natin, bawat desisyon sa biyahe ay may makapangyarihang dulot ng positibong pagbabago. Kaya kailangan natin kumilos ng may malasakit, may disiplina at may pangako sa kinabukasan. Hindi lang ito laban para sa ating sarili, kundi laban para sa mundo na iniiwan natin sa susunod na henerasyon.
Bilang students, hindi lang tayo basta sumusunod. We can lead. Sa paaralan, pwede tayong mag-promote ng bike days, car-free zones, at eco-friendly communicating habits para hikayatin ng lahat na maging conscious sa choices nila sa transport. Pwede rin tayong gumawa ng school campaigns, poster, o social media challenges para ipakita kung paano maging environment-friendly sa biyahe. Sa bahay, pwede nating hikayatin ang pamilya na maglakad, magbike, o gumamit ng public transport kaysa magmaneho ng sasakyan. Sa barangay at komunidad, pwede tayong makilahok sa clean-up drives, tree planting activities at mga proyekto para sa greener transport. Pati na rin sa advocacy para sa maayos na pedestrian lanes at bike lanes. Sa social media, pwede rin nating ipakita at ibahagi ang mga sustainable practices natin at ikayatin ng iba na sumama. Kapag sama-sama tayong kikilos, bawat maliit na hakbang ay magkakaroon ng domino effect. How we move shows where we're heading as a society. Piliin natin ang direksyon na tama, sustainable, healthy at makakabuti sa future. Ang bawat takbang, bawat biyahe at bawat simpleng desisyon ay may kapangyarihang maglinis ng hangin, magbawas ng traffic at bumuo ng lungsod na mas ligtas at mas maayos para sa lahat. Ang transport solution ay nasa kamay natin. Maglakad, magbike at mag-carpool, gumamit ng public transport at suportahan ang electric vehicles and cleaner fuels. Kapag sama-sama tayong kikilos, kayang-kaya nating baguhin, hindi lang lungsod, hindi lang ang kinabukasan matatamo ng mundo. Sabay-sabay nating iguhit ang bukas na kasing linis ng hangin, kasing liwanag ng pag-asa at puno ng tapang at pagbabago. Isipin ang lungsod na tahimik, ang hangin na malinis at ang bawat kalsada na ligtas para sa lahat. Iyon ang bukas na kaya nating likhain. Ito ang panahon natin. Tara! Let's move toward a cleaner and more sustainable tomorrow.